kung maaari, huwag na tayong tumuloy. Pero sabi niya, I don't want a truce, I want a bloodbath. Bakit niya sinabi yon? Eh, they started the bloodbath. Siniraan siya ng siniraan. Pinersecute silang magkaba. Kaya sinasabi niyo, illegal, ganito. O di sige, pakita niyo yung ebidensya at lalabanan namin kayo. Yun lang naman ang ibig sabihin niya. But you know, I've been saying, regardless of the outcome of the elections, walang mangyayari dyan sa impeachment, assuming na matuloy. To VP Sara recently, No. what do you make? Well, what do you make of the complexion of the new Senate now and the possibility that she may be acquitted? Is what everybody is seeing based on the numbers. Alam mo, as early as 3 months ago, wala pa yung mga arrests na yan. Sinasabi ko na yan. Ako, hindi ako natatakot dyan sa impeachment. Unang-una, may problema ka sa impeachment. May legal issues sa nakapending yung Supreme Court. Kasi nga, yung final nila is the 4th or the 5th impeachment complaint. And that is a violation of the process. Kailangan kasi one complaint within a year. Ilan na ba yan? Ang pinay nila yung pang-4 o pang-5. Kasi ang ginawa nila, kinonsolidate nila yung mga ibang complaints. Ginawa nilang isa. Yun ang pinay nila. Number 2, the House of Representatives, as I repeatedly said in my show, is not a continuing body. Natapos sila eh. Hindi naman sila kagaya ng Senado na continuing kasi may 12 na naiwan. So may problema ka na naman doon. Wala silang jurisdiction. That is precisely why the lawyers of Inday Sara, including my son, yung anak ko ang nag-umpisa niya, mag-truce na lang tayo. Ina-advise niya, pati yung mga abogado, sama-sama sila. Pwede naman kasi na yung mga senador, pwede nilang i-dismiss dahil wala silang jurisdiction on the 2 grounds I mentioned. Pangatlo, they will like the truce and dismiss the case. You know why? Because these are politicians. They will not go against the tide. Yung Pilipino ayaw ng impeachment eh. Kaya ayaw nila ng impeachment. Ganon din si Presidente Marcos, hindi ba sinasabi niya, ako hindi ako makikilap. O di lang maganda. So you're saying, pag yung bagong Senado nag-convene na, right from the get-go, i-dismiss na? Hindi, yun ang isang option. Yun ang sinasabi ni Inday eh. Yung mga abogado niya, kung maaari, huwag na tayong tumuloy. Pero sabi niya, I don't want a truce, I want a bloodbath. Bakit niya sinabi yun? Eh, they started the bloodbath. Siniraan siya ng siniraan. Pinersecute silang magkaba. Kaya sinasabi niyo, illegal, ganito. O di sige, pakita niyo yung ebidensya at lalabanan namin kayo. Yun lang naman ang ibig sabihin niya. But you know, I've been saying, regardless of the outcome of the elections, walang mangyayari dyan sa impeachment, assuming na matuloy. Bakit? Kasi yung mga senador na yan, they will not risk their political careers. Pag ang alam nila na ayaw ng taong bayan ng impeachment, boboto ng absurdo yan. Tandaan mo, hindi totoo na judges will be voting on the basis of evidence. Kalokohan yon. This is a game or a contest of numbers. Pag marami sila at nakikita nila na ang tao magagalit sa kanila, tandaan mo nagalit ang taong bayan, mga bumaliktad kay PRD, lumagapak lahat. O lalo nilang makikita ngayon, ako mahirap ito. Mahirap natin kontra ito. O kaya, what na yan? Attorney, on the other hand, maraming nagsasabi, hantayin lang ng taong bayan. Pag nakita nila yung ebidensya, baka magbago yung kanilang isip. You've mentioned that your son, Attorney Paolo Panelo, is one of VP Sara's lawyers. VP Sara seems to be pretty confident in her chances. She's confident in her legal team. Do you share that same confidence? Kung matuloy yung trial. I'll tell you why. From the very beginning, sinasabi kong wala kayong ebidensya. Yung sinasabi nyo confidential funds, ako concentrate kayo sa confidential funds eh. Wala namang ebidensya. Pinapaliwanag ni Inday Sara, hindi nyo pinapakinggan, hindi nyo pinagsalita. Pero ang katotohanan niyan, yung tinatawag na notice sa kanya, na disallowance, hindi pa naman final yun sa how in the world can you introduce evidence that's not even final. Pangalawa, sinasabi nila, paano may papaliwanag ni Inday Sara na yung mga pumirma na tumanggap ng pera puro mga fictitious? Jesus Maria Josep. Sabi ko, common sense, yung confidential funds, yan i-reserve for the enemies of the state para matalo mo terorista, mga komunista, mga kriminal.
Saan ka kukuha ng impormasyon? Sa kanila rin. Babayaran mo yung mga babaliktad sa kanila. So pag kinuha mo yon, alam ka naman papirmahin mo yun, di pinatay mo yan at pinatay mo yung kanilang mga pamilya. Ganun lang kasimple yun. Pero attorney, 7 po yung articles of impeachment. You're right, confidential funds is probably the biggest one na pinag-uusapan natin. No? But there's also that quote-unquote kill plot doon po sa midnight press conference ni VP Sara via Zoom. Ano po yung handle ninyo sa kasong yon? Kill plot. Yun, kabalbalan yun. Plot from the grave. Well, there was no threat from the very beginning. Matagal ko na sinasabi yan. Paano magkakaroon ng threat? Mangyayari yung threat pag patay na siya. So, where's the threat? Patay na. Sus Mariosep naman. Alam mo, political lang lahat yan. The goal from the very beginning is to destroy the chance of indict sa 2028. Kaya either patayin mo yan, i-impeach mo yan, perpetual disqualification, o ikulong mo yan. Iyan naman talagang target nila. Ang problema, mukhang hindi sa kanilang plano, nagkaloko-loko dahil inaresto nilang illegal, tinilang illegal, at tinapon nila sa yun ang naging problema nila. Well, but you did say a possibility of reconciliation is a truce wherein the Senate will just drop or dismiss this impeachment case. No, I did say that. Yan ang May you clarify what you meant? Let me correct you there. Yes. Yan ang isang option ng mga abogado na i-truce na lang natin. At yan naman, pwede namang gawin ng mga senador yan kung gusto nila na wala ng impeachment. Pero whether or not that will pave the way for the reconciliation, I don't think so. Kasi ang pinakamatinding ginagawa mo dyan, itinapon mo ang isang mamamayang Pilipino in violation of the Constitution. Alam mo, ang pinakatungkulin ng isang presidente, bigyan mo ng proteksyon. Sa halip na bigyan mo ng proteksyon, pinakulong mo pa. Yun pag-surrender ng sovereignty mo, biro mo. You're a free country, you have your own legal system functioning very well, tapos isusuko mo. And pag tinignan mo ang batas ng Rome Statute, kailangan idaan mo muna sa lower court. Hindi nila ginawa. Pag tinignan mo ang extradition law natin, kailangan idaan mo, hindi rin nila ginawa. O di illegal na illegal. Sobrang illegal.